Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na ho, ang Bitag Live in the Morning, 10th October. Yung inyong mga teaser na napanood sabay sunod-sunod. Una ho, yung human trafficking, na-rescue ho 124 o 23 families ho. Doon ho sa isang isla, malayo ho sa Jolo. Yung isla na po yun, pwede hong sabihin 4 hours ang biyahe bago makarating po sa mainland. Ano nangyari sa kanila? Galing po sila sa, eto po, sa mga probinsya po ng Bohol, Cebu, Zamboanga, dinala, nilinlang, sa pilitan, papunta ho rin sa isla, at pinangakuan ho ng trabaho, pinautang. Pagdating po roon sa isla ho, ng isang isla ho, malayo po sa Jolo Sulu, yung mainland. And then malayo po sa Sayasi Jolo. Ito po yung mga islang malalaki. Hindi po natin alam kung may barangay roon, pero fishing village, doon po sila dinala, pinagtrabaho sa pilitan. Labag sa kalang kalooban. Ano pong pinagawa? Pinangisda po sila. Kapag hindi po sila nakahuli ng marami, binubugbog, sinasaktan. Inuulit lang po natin. Kawawa pong pamilya nila, ginugutom po sila. Hindi po sila binibigyan ng pagkain na tama. Isang baso lang po na bigas, gagawin na lang lugaw, pero sagana naman sila sa isda. Ayun pong trabaho nila, mangisda, pagkatapos gagawing daing, ibebenta sa Sulu, ibebenta sa Zamboanga. Paano po nangyari na sila po yung na-rescue? Napag-alaman po nung mga may hawak po sa kanila, iba po sa kanila, former mga dating mga rebelde, pero may recruiter po. Ano nangyari? Iniwan na po sila, kaya po sila na-rescue. Yung kanilang mga istorya, isa-isang pinagkikwento, kaya kayo dyan sa mga lalayong probinsya. Sa mga isla po, tulad na nabanggit natin, Cebu, Bohol, kahit saan po ng mga fishing villages na kinukuha po sila. Papangakuan ng trabaho, bibigyan ho ng mga papautake na malaki, dadalhin sa isla, sasabihin kasama ang pamilya. At doon gaganda ang buhay dahil sa kita, pero pagdating doon ang ginagawa. Binubugbog po sila. Totoo po ito ha. Masahol pa sa alipin, labag sa kalang kalooban. Ba't po nagagawa ito? 4 na oras po yung isla mula sa mainland. Nung malaman po na sila i-rescue na, tsaka sila iniwan, nagtakbuhan po. Dating rebelde raw po yung iba roon. Pero paano po sila na-recruit? Yan ang magandang tanong. Kaya kung kayo sa malalayong probinsya, sa Visayas o saan parte ng Mindanao na magagaling mangingisda, mag-iingat po kayo na kapag may pumunta po sa inyong lugar at nangakong bigyan kayo ng trabaho, mas magandang ipaalam nyo sa barangay na inyong tinitirahan na kayo'y aalis sandali. Kung sino yung nag-recruit sa inyo, ipaalam sa barangay. Pagkatapos mag-blatter doon na kayo mawawala sandali, magtatrabaho, ipaalam sa barangay. Obligado po ang barangay, i-blatter po yan, para sa anumang kadahilanan kung hahanapin, alam po kung saan sila pupunta, pati yung nag-recruit sa kanila kukunin yung ID, lahat po ng mga impormasyon, para nang sa ganon, kung kinakailan hanapin sila, madali po sila matunton. Ang hirap po kasi nung dinala ka, walang kamuang-muang sa barangay. Ang nakakaalam yung recruiter lang at yung pamilya, pati yung pamilya po, kasama. Pagdating sa isla, walang signal. Wala pong telepono. Ang mga nag-handle po sa kanila, radio ang hawak. Parang walkie-talkie. Para doon sa mainland. Wala pong pwedeng pumunta sa isla na yon na bibilhin yung mga tonelada, mga daing na dadalhin sa mainland ng Sulu at Jolo, papunta po doon sa Zamboanga. Nalaman na lang na meron palang 123 families. Nung maintindihan na malapit na, may tumimbre mga boss. Kaya iniwan sila. Kaya yung pong istorya na yan. Ano pong ibig sabihin dito? Mag-iingat po kayo sa mga taong manloloko. Baka pumunta sa inyong mga lugar. Mapamagsasaka, niloloko. Yung pong mga mangingista, niloloko. Inaabuso po sa kanilang ewan, panglilinlang nitong mga taong nanglilinlang. Mag-iingat po kayo. Eto po, huwag po kayo mahulog sa patibong ng bitag ng mga manloloko na pumupunta sa inyong probinsya. Eto ang saysay kung bakit merong Bitag Live.
para sabihin sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, mag-iingat po roon sa mga human traffickers. Hindi po yung ibebenta ka parang pokpok, kundi kukunin ka, kasamang pamilya mo, pagtatrabahuin ka, labag sa iyong kalooban sa mga liblibang mga isla na hindi mahihirap puntahan at doon pinagtatrabaho. 13 years, doon po sila nakatira. In 13 years, hindi na po nila alam yung Pasko, New Year, kung ano man. Basta't araw-araw, pagsikat ng araw, wala na pong alam kung anong Lunes, Linggo, trabaho po ng trabaho. Yan po mga rescue na yan. Kaya yung pong pumunta po kami ng Cebu. Pasalamat po sila. Yan pong ginagamit nilang pangingista, pana. Yan pong sinasabing taong binogbog. Siya po nagkikwento at marami po pong kwentong iba. Kaya ito pong yan, mga islang ganyan, malalayo sa mainland Sulu. Yan pong nagsasalita ngayon. Kasama po yan ng mga pamilya na rescue. Yan pong pangingista na ginagawa po nila, gagawing daing ibebenta, tonelada sa mainland Sulu hanggang sa Zamboanga. Mahaba-haba po yan mga boss. Patikim pa lang yan. In the meantime, kayo ba'y nag-coffee na? Eko, coffee ho muna tayo mga bossing, ano? Oh, yeah. Good morning! Ugaliin po na tumutok ho dito ho sa nag-iisang Bitag Live in the Morning Investigative Public Service. Anything under the sun, anti-crime, anti-scam, lahat po yan pinag-uusapan po natin dito. In the meantime, habang po tayo nag-e-ere, ngayon, may segment po kayong papalabas 22 minutes. Sa loob ng pamilya, trabaho ho natin, hindi sila pagwatak-watakin, bagkus pag-ayusin. Pero pag may maling isa roon at lumapit po sa amin, naninindigan po si Bitag, hindi siya nakikialam. Para sabihin, si Ben Tulfo, si Bitag, kapag kayo ipinatulfo, ipinabitag, ipinabentulfo, isa lang po yan. Ang nag-iisang Bitag, nag-iisang pambansang sumbungan. Dito po, mamaya. Sentimiento ng ina na pang-aabuso rin ng mga anak sa loob ho mismo ng tahanan. Mamaya ng konti po yan. So, eto na ho. Kapag may usok, may sunog. Itong usok na bumubuga ngayon sa LTFRB, mga boss, kung nasa balita po yan, alam nyo, base sa paglalantad ng dating Head Executive Assistant ng LTFRB, mga bossing. Sa Chief Guades, hindi na bago. Abay, sinuspindi po siya ni BBM. Hindi lang si LTFRB, mga boss, maging ibang mga tanggapan ng gobyerno sa mga government-controlled corporations. Nangyayari mga boss, yung suhulan, butaw, quota, SOP, mula sa ibaba, dadalhin pa itaas yung sinasabing butaw. Alam niyo mga boss, kabahagi na po ata ng kultura natin sa Pilipinas, partikular sa mga tanggapan ng pamahalaan, may mga nagaganap ng swabing katiwalian. Nadidiscover na lamang ang modus o sinasabing katiwalian kapag may kumakanta. Ano mang dahilan ang pagkanta ng whistleblower, diskontentado man, may galit, gustong gumante. Nung naglalantad ng katiwalian, may kasabihan tayo mga boss. Ang kawatan ng galit sa kapwa-kawatan dahil yung kawatan, ayaw niya malamangan siya ng kapwa-kawatan. O, nakita nyo? Yun pong kasabihan. Kaya naman, ito hong sinasabi natin, kahit na mga kriminal sa lansangan, may code of ethics na sinusunod sa kanilang estilo ng krimen. May code of ethics, huwag mong taluhin. Pag tinalo mo, ikaw lang at hindi ka nakikihati. Alam niyo po yung storya ng Alibaba and the 40 Thieves? Kaya, ito ngayon ang issue sa LTFRB. Nababahala ang palasyo. Kaya nang nangyari, in-order ho, inutos po ni BBM, suspension ng LTFRB. Chairman po si Teofilo Guares III sa gitna ng sinasabing umano'y korupsyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Of course, may karapatan din po siyang marinig. Dapat marinig ang kanyang panig at dapat makuhanan siya. Kaya lang ikaw pag nilagay ka sa isang tanggapan, public office is public trust. Kamtan mo ang tiwala ng taong naglagay sa iyo o sino man ang iyong pinagsisilbihan kapag medyo may amoy, may usok. Sisingaw, walang bahong hindi pwedeng mailantad. Lalabas at lalabas, sisingaw at sisingaw. Kaya, ang sabi po sa palasyo,
Hindi raw po ito'y tinotolerate ng ganitong klaseng sinasabing akusasyon partikular. Ayan po. Statement na po yan kay Che Guades na in-order ho siya. Talagang sabi po ng Presidente, does not tolerate any misconduct in his administration and instructed immediate investigation of the matter. He strongly condemns dishonesty and duplicity in public service. Yan lang po. Ngayon, ito pong ating mga sinasabi, mga bossing, may karapatan din marinig ang panig. You are innocent until proven guilty in the court of law. May kasabayan po yan. The due process, the right to be heard, the right to explain. Subalit kapag ikay itinalaga, in-appoint, pwede kang tanggalin. You serve under the pleasure of the President. Kaya importante, public office is public trust. Kamtan ng tiwala. And to hong whistleblower, dati hong head executive assistant, si LTFRB nitong si Guades, siya po ang naglantad ng sinasabing suhulan na mga ito ho'y suhul mula po sa mga operators na bigyan po ng prangkisa na ang suhulan po ay 5 million pesos para makakuha rin ng ruta, prangkisa, special permits sa pamamagitan ng board resolution. Kaya hinuhilot doon sa board, kaya nabibigyan. Kung titingnan po, limitado po yung sinasabing franchise. Kapag gusto mo makakuha, itong problema, ang lagay, maraming Kuya Eddie. Sino si Kuya Eddie? Ako, di siya. Di tayo, mga boss. Ito mga operators, sinasabi po nila na 50% ang down payment sa 2.5 billion pesos ang balanse kapag nabigyan na ng request, approved na, ibigay mo na in full. Wow! 5 million pesos. Ilang mga operators dito? Naku, Mario Josep naman to. Kaya ikaw, if you're an operator, you want to secure a route or a route. Pag ikaw operator, gusto mo makakuha ng ruta, partikular sa mga probinsya, at gusto mo magkaroon ng mabilisang pag-aproba, 5 million pesos permit. Substitution. Naku, board resolution franchise. Malakihan ata ito eh. Kaya po yung pera daw, mga boss, itong akusasyon na medyo hindi po biro to. Maabot daw Department of Transportation and Communication. Saan? Hanggang daw sa Malacanang. Pati mga LTFRB regional directors, may monthly quota raw na 2 million. Ginawa na to. Ano ba to mga bossing? Itong problema natin dito eh. Kailan kayo masawat na mga ganitong klaseng katiwalian ng korupsyon? Bakit talamak na po sa mga tanggapan? Lahat po, ilang presidente ng nakaraan ay sa bawat institusyon, baguhin mo man ang sistema, babaguhin mo ang tao, pero yung kultura nananatili. Ang kulturang, ang lagay, alakang lagay. Ang lagay, lulusot ka nang wala kang bigay. Bigay muna, as in lagay muna, tapos ikay, larga ka diretso, maganda ang buhay mo. Putok sa buho mga pendeho na to. Sino hindi magagalit niyan? Ang sinasabi po rito, si Guades daw, may instructions doon sa higher up na yun daw po yung bagman ay mga bossing, nasa balita po yan. Ano pong, bakit natin pinag-uusapan to? Ito po ang problema natin sa ating bansa. Kahit sino pong presidenteng uupo, iba't ibang mga tinalagang opisyales, talagang kapag puwang at nabigyan ng oportunidad, gagawa ng katiwalian yung iba. Kapag nakita na mahina yung sistema, bubutasan yung sistema at gagalingan yung kulturang halang to the next level. Kaya yun pong ating sinasabing ngayon mga bossing. Yan. Well, change topic ho tayo mga boss. In the meantime, habang hindi ho, umiinit yung coffee ho natin, yung coffee ho muna tayo. Oh, yeah. Alam niyo mga boss, bastos talaga itong China. Ba't kung nasabing bastos ang Chino? Ito ano? Alam nyo, ang China, sa liit ng Pilipinas, babantaan mo ba, magbibigay ka ng babala, na wag daw udyukin o do not provoke. Nako, ang Pilipinas, pinoprovoke ang China, ang layo-layo ninyo. Nakikita niyo naman siguro kung anong ginagawa ng mga Chinese Coast Guard doon sa mga fishermen natin, tsaka Philippine Coast Guard. Nakikita niyo po ba mga bossing?
Bastos talaga. Ang bubuli talaga. Ang malaki sila. Kaya pati nga si BBM, nawawala ng gana na rin sa kanila. Magkakatiwalaan ba natin itong mga Chino na to? Sus Mariosep. Nag-e-expand na nag-expand yung Chino kahit na sa Estados Unidos. Namimili sila ng mga lupa roon, mga bossing. Malapit mismo sa Air Force Base, kaya nababahala po ang Estados Unidos. Sa Pilipinas naman, inaagaw yung mga isla natin dyan. Tapos dito, ang mga investors po nila pumapasok sa Pilipinas, bili ng mga lupain. Marami po silang pera. O ngayon, anong sinasabi ho natin dito, mga bossing? Ang kabastusan po nito, hindi lang po roon sa kanilang inaasal pagdating sa dagat, yung kanilang Yugen Shoal. Hindi lang po sila nagba-violate po ng sinasabing itong karapatan din po natin. Ang pag-aangkin po nila parang sagrado na po. Ayaw po nila sumunod doon sa mga universal law of the sea. So, ito po ang nagiging dahilan. Naku, Mariosep. Ito pa po, iiwan muna natin yan kasi sana wag nang lumala. Sa kaso naman po, ito mga Chinese talaga na to, sasabihin ko, yung mga opisyalis po, bastos. O baka sasabihin ng isang piskal dyan sa Zamboanga, sa may Pagadian, ang salitang bastos, ha? Pag sinabi kong bastos, yung gawain, hindi sa tao. Gets mo, piskal? O ngayon, in case na mga Chinese na, sa kaso ng mga Chinong nahuhuli ng mga illegal, dito ho, illegal sa mga offshore gaming operations, sa sinabi ho ni Department of Justice Secretary, Boying Remulla, yung kabastusan, gawain, hindi tao. Kaya pwede yung sabihin siya, bastos. Bakit? May protocol po ang bansa sa bansa. Meron din ang pag tinawag kang bastos sa gawain mo. Hindi sa pagkatao mo. Gets mo? Gets nyo? So, ang bastos ay hindi sinasabing, bastos ka. Pagkatao mo na bastos. Hindi. Kabastusan. Si Secretary Remulla na mismo, kapag tayo'y humingi ng assistance sa People's Republic of China, doon sa sinasabing mga dokumento para mapabil itong mga i-deport natin dahil illegal po sila, sa Pogo po sila. Alam niyo mga bossing, ang bagal parang kilos suso. Parang naglalakad sa ilalim ng buwan. Sos Mariosep. Ngayon, kahit na yung pagre-request daw, pati paggamit daw po ng pananalita nila, yung kanilang palabra, yung kanilang lumalabas sa bibig at sinusulat, hindi maganda pag nag-request po sila sa atin. Kaya meron siyang negatibong comment, ako na magsasabi, kabastusan ang itong ginagawa ng mga opisyalis ng mga Chino pakikitungo sa bansang Pilipinas. Ito mga opisyalis po, partikular sa embahada, bastos. Sabi ho ni Secretary, DOJ Secretary, I find it very offensive when they spoke to me in a manner that he said, that is why I let other officers handle the request with the embassy already because they are not very respectful of our country. Bastos, wala pong galang sa ating bansa. Mga diplomat na po yan. May mga bastos po ng mga professional din sa atin, sa bansa natin. Hindi sa kanilang pagkatao, kundi sa kanilang pagiging professional. Bastos, medyo kuminsan, binabaliwala. Negligent po yun. Di ba ang tawag doon? Ito po mga Chino na to, they neglect and they ignore. So, you can say negligence. Kaya wala po silang bagalang. Yun pong sinasabi rito. Kapag sila may pangangailangan, gusto lang, bilis, bilis. Kailan ba po tayo naging parte ho ng China? Ang Pilipinas ba, under Republic of China na? Ganun po ang gustong utnak nitong mga Chino na to. Kaya yung kanilang pakikitungo sa atin, sa mga opisyalis natin, bastos. End of story. Okay, mga boss, magpa-public service na ho tayo para mapanood nyo to sa pamilya po. Trabaho po namin sa Bitag na hindi po watakin, hindi po pag medyo magkagulo sa loob ng pamilya, bagkus kung may-ari pag-ayusin. Pero pag may nakita po tayong mali dahil tayo nilapitan, nagsasalita po ako. Maninindigan po ako para sabihin, doon, sa miyembro ng pamilya, huwag mong gagawin yan. Igalang mo ang magulang mo, igalang mo ang mga kapatid mo.
huwag mong abusaduhin. Kahit nasa loob kayo ng pamamahay, kung isa sa mga dalawang miyembro ng pamilya ninyo lumapit sa amin, hindi namin kayo pag-aawayin. Bagkus ipapakita lamang namin sa inyo, may mali ka. Itong dapat gawin mo. So naninindigan po kami dyan. Hindi sa pakikialam. Pinili po kami. Hindi po pumunta sa barangay. Kaya maingat din po kami kapag pamilyang pinag-uusapan dahil alam po namin mahalaga po talaga ang pamilya sa ating lipunan. End of story. Sa pagbalik po natin mga boss, mapaparid yung segment. Stand by yung huli muna kayo. Kasi tayo magkaroon din ng oportunidad na maghahanap buhay tayo sa pamamagitan ng mga advertisement na nagtitiwala po sa amin ng mga advertisers. Kung kaya't, nabibigyan po namin kayo ng ganitong klaseng kalidad ng mga programa, ng mga palabas na hindi po sila pangkaraniwang nakikita nyo sa ibang mga channel. Dito lamang po. Coffee ho muna kayo. Sip or coffee. Para wag lumamig, siguro naubos nyo na, mapapanood nyo. Bakit kayo nagkaaway-away sa pera? Hindi ko po alam, basta gano'n na lang pong ginawa nila sa akin. Homer, ano bang problema natin dito? Ang totoo po nito, Sir Ben, wala akong ginagawang masama sa kanya. Huwag na kayo magsinungaling, mga anak. Matatanda na kayo, Panginoong kong Diyos. Nagtitinda ho ng bigas si Mina, ninakawan nila sa Australia. Ganun ang nalalaman ko, ginagawa nila sa kapatid nila. Sinong kumuha ng bigas? Si Kuya kami, kinuha namin. Binilang ko po yung bigas, kulang na ng 4. Ang sabi po nila, nagrereklamo ka? Bakit gano'n ang ginawa mo sa bigas? Babayaran mo ba? Anong babayaran? Kukuha pa nga ako Dinagdagan pa ng 5, sir. Totoo ba to, Homer? Totoo, Sir. Anong ginawa niyo sa bigas? Binenta niyo? Pinamigay niyo? Tinamigay ng kuya ko yun. Siya Sandali muna. Ang ginawa mo, mali. Pinamigay niyo lang Pinamigay niyo ang puhunan. I-checkmate kita dyan dito Pag kumuha ka ng bagay na sapilitan, pag nanakaw yun. Lumapit po ako sa inyo para ireklamo yung 2 anak kong lalaki. Yung 2 anak ko po, pinag-iinteresa ng pension ko. Gusto nilang kunin sa atin nila yung pension ko. Inaway nila yung anak kong panganay. Tapos po, ninakawan nila ng bigas. Sa tingin po kasi nila, ang pinuhunan ko sa bigas ay pension daw ni Mami. So kumuha po sila ng 9 na sako na 25 kg bilang share daw po nila sa pension ni Mami. Bali, nag-post po siya sa Facebook na hindi raw po siya titigil, uubusin daw po niya ang pera niya, ang yaman niya, para lang mapakulong niya ako kasi ninakaw ko daw po, nilulustay ko ang pension ng nanay at tatay ko. Dati po, okay naman kaming magkakapatid. Pero last year, nag-start na po yan. Doon na po sila naghabol. Sir Ben, tulungan niyo po ako. Gusto ko mabuhay na ako ng mapayapa na wala na akong iniintindi. Kaya ang gusto ko lang, mawala na sila sa aming bahay. Yun lang ang gusto ko. Kayo dati na sa Australia? Opo, madalas na po ako doon. Ngayon lang nagtagal, 1 taon ako doon. Hindi pinauwi ng anak ko. Kaya Pinauwi kayo ng anak niyo? hindi ho ako pinauwi agad. Kaya nga nagkaganyan-ganyan, siya lang mag-isa doon sa bahay. Ginawa nilang lahat ang magagawa hanggang sa nagkaroon ng kabit. Gusto ko lang pa mawala lahat yun. So, Ermina, ano bang issue dito? Kasi ikaw yung pinakapanganay. Opo. Bakit parang nagkakagulo kayo bilang panganay? Dapat ikaw yung unang ayusin lahat to sa mga bunso o nakakabatang kapatid. Bakit parang nagkakagulo kayo? Ano bang dahilan ng kaguluhan ninyo rito? Hindi ko maintindihan. Yun nga po, ako po ang kasama ni Mami sa bahay from the time na namatay na po yung tatay namin dahil simula po noon, yung pension po na nalipat kay Mami from 2010, bali kami na po ni Mami ang nagkakausap kung paano gagamitin yung pera panggastos po sa bahay. Yun ba yung dahilan kung bakit parang nagdududa at nagsiselos yung ibang mga kapatid mo? Opo. Akala po nila sinasarili ko lang na nilulustay ko nga daw po, ninanakaw ko. Bakit naman sila nagdududa sa'yo? Hindi ko po alam. So sino, itong 2 kapatid mo, Ermina, ay ito yung galit sa'yo, si Edwin tsaka si Opo, Homer. silang 2 pong lalaki. Okay, magkakapat, masaya kayo Opo. Kailan yung picture niyan? Pero 2012 pa po yan. 2012 yan. Ganyan po sila noon. Noon po. Okay. Anong dahilan? Bakit kayo nagkaaway-away sa pera? Bali, last year lang po nag-umpisa So- Hindi ko po alam, basta gano'n na lang pong ginawa nila sa Okay, may akin. dahilan to. Hindi ko po alam kung ano. Hindi kaya sa pera. Opo, yun lang. Basta yun lang. Yung sa pension lang po na...
Sige, pag-usapan natin ang pension kasi ako'y hindi naman sa nanghihimasok pero titingnan natin yung ugat ng problema, ano? Sa kabilang linya naman si Homer Makapugay. Homer, ano bang problema natin dito? Nandito yung inyong nanay at yung kapatid na si Ermina. Gusto ko lang tanungin, wala na bang pagkakataon na maayos to? Ang totoo po nito, Sir Ben, ako po yung matagal nang gustong magpatulpo. Pero pinipigilan ko yung sarili ko. Bakit naman? Dahil marami na pong pangyayari na hindi kami nagkakasundo niyang kapatid ko na yan. Okay. Pero ang totoo nito, Sir Ben, wala akong ginagawang masama sa kanya. Yun lang masasabi ko po. Kanino yan? Sa nanay mo o sa kapatid mo? Lalo din po sa mami ko. Yung pong meron kasi silang kwento na binabalik-balik. Siguro mga 2013 po yun, sir. Nagkaroon ng gulo sa bahay noon. Okay. At nangyaring meron akong nagwawala ako noon, sir. Okay. Kasi alam niyo nung panahon na yun, nalulung din ako sa drugs eh. Gusto ko pong malaman ninyo yung sinasabi ni mami na nasaktan ko siya noon. Hindi siya yung sinusuntok ko noon, tinamaan siya. Meron akong kagalit sa loob ng bahay noon. Pamangkin ko po yun. Pero yun po, matagal na po yun. 2016 po nung matokhang ako. Oh, okay. Nung natokhang po ako, pumasok po ako sa programa. Okay. At nag-Paris Community-Based Rehabilitation po ako. At pagkatapos po noon, naging coordinator po ako, program coordinator ng isang programa, CPRP. Sa loob ng 5 taon. Ngayon po, kasalukuyan, nasa Manila Anti-Drug Abuse Council office ako. Okay. Nagtatrabaho, sir. Okay. Ang totoo niyan, binago ko na yung sarili ko po, sir. Nung pong simula po nung nag-recovery ako, sir, nagbabayad ako sa ate ko ng 600. Okay. Share ko sa tubig at kuryente. Okay. Alam niya po yan. Nakatira lang po ako sa terrace. Okay. Wala pong kwarto. Yan po. 600 ang binabayad ko sa kanya buwan-buwan. Hanggang sa pinagawa ng kuya ko ngayon yung itaas na yan. Okay. Third floor. Okay. So hindi na ako nagbabayad dahil sa sahig na lang ako natutulog sa sala. Hindi na ako nagbabayad ng share sa bahay. Pagkatapos po na nagawa yung bahay sa itaas, doon na ako pinatulog ng kuya ko. Sabi ng kuya ko, doon ka na matulog. Okay. At nagbibigay naman ngayon ako sa kapatid ko, 1,000. 1,000 dahil tubig at kuryente. So ngayon, nagbibigay ka ng 1,000. Opo. Okay. Alam niya po yan. Kung itatanggi niya, pwede naman. Andyan siya sa camera. Okay, sige. So, totoo ba na tinatanggap mo na si Edwin na nagpagawa ng 3rd floor para tuluyan ni Edwin just in case bumalik siya dito sa Maynila galing Australia, may tutuluyan siya? Opo. So, nagawa yung 3rd floor na parang studio kwarto? Opo. Okay. Gusto lang naman pala ni Ermina Homer, dahil nakatira ka na sa 3rd floor, may privacy ka na, may studio type na kwarto ka na, yung tubig at kuryente ay hindi libre po yun. Libreng tira, pero babayaran natin utilities yun eh. Pwede ba yun? Para wala ng away. Pwede naman po yun, sir. Ang sinasabi kong share ko, hanggang dun lang talaga ako, sir eh. Saan share mo? Sa tubig at kuryente? 1,000, sir. Ibabayad ko sa kanya. So, sa tubig at kuryente yan? Opo. Alright, okay naman pala. Opo. Ang nangyari po, sir, lumaki po yung bill namin na dati po ay 3, naging 4, naging 6, naging 12K po yung kuryente namin. Paano nangyari? Hindi ko nga po alam eh. Dahil dumating po si Edwin, ayun po, nag-aircon na po sila, only aircon sila sa taas. Sinong Edwin? Yun po si Australian. Ganun po ang ginawa nila, kaya naputulan po talaga kami ng kuryente. Hindi po nila binayaran yung... Ang minimum po namin is 3. Ay, yung parang pinakaano po namin is 3 lang. 3 to 5 lang po. Okay. So, Homer, okay ba sa iyo kung pagdating ng elektrisidad at tubig para makita mo naman, wag naman yung itali mo sa 1,000. Paano kung umabot ng 15,000? Nagtitinda ho ng bigas si Mina, ninakawan nila. Silang magkapatid. Ako magulang. Sa Australia ako, ganun ang nalalaman ko, ginagawa nila sa kapatid nila. Siyang mag-aalaga sa akin ito, hindi naman sila. Aalagaan ba nila ako? Okay ka ba, Lola? Relax ka lang. Oo, Relax ka lang. Relax. Kasi sama ng loob ko nung nalalaman, dahil 1 taon akong wala dyan, sinamantala nila.
Saan po ba galing ang mga bigas niyan? Tinitinda po ng anak ko. Sinong anak niya siya? Siya po. Eh, Saan hindi na nanggaling ka po yung makapagsalita. so- Kinukuha namin sa, doon sa, basta meron po nagrarasyon sa amin noon. Yun ang kibubuhay ninyo. Opo. Ako Yun na. po, ayun sa akin po. Kanya Kanya po po nung yun. nag-lockdown kasi, nawalan po ako ng trabaho. So, yun na lang. Parang yun na lang ginawa mo. Opo, yun Alaga na ko lang. sa nanay mo, tapos kunting negosyo para kahit pa paano dagdag. Na sinasabi po nila, pension pa rin po ni Mami yung pinuhunan totoo ko. yun. Hindi po Hindi totoo po totoo yun, yun. Sir Ben. Parang gusto nyo sabihin, kaya ka nakapag-negosyo dahil sa pension. Yes, yun po. Kaya kinuha po nila yung siyam na sako bilang Ninakaw share daw nila. po nila. Parang gusto nyo sabihin, walang-wala kang pera. Opo, Ate. parang hindi ako nakapagtrabaho, Sir Ben. So, parang wala kang pera, lahat ng mga bigas na parang nag-dealer ka ng bigas, tama? Opo. Pakiwari nila, sa kay nanay yan? Yes, Sa pension ni nanay yan? Opo. O Homer, yun bang naisip mo, Homer, kung kaya't parang ganyan ang dating? Yang kasing kinuha ng kuya kong bigas na yan, may atraso ate ko diyan sa kuya ko. Sinong kumuha ng bigas? Si kuya kami. Kinuha namin. Bakit kayo kumuha ng bigas na walang pahintulot? Kahit na kapatid mo, pero pag bagay na hindi sa iyo, eh dapat pahintulot naman, kunting respeto. Dapat kung meron mang atraso o may obligasyon, kunting paliwanag lang. At huwag naman sapilitan ang kinukuha natin kasi para mga tulisan na dating natin yan, hindi maganda. Pero ang pagkuha mo raw ata ng bigas, sapilitan, yun daw atang issue. Hindi po sir, nandun siya. Okay, sige. Nandun siya. Sige, bakit Pwede niyang- nagpaalam ka ba na kunin ang bigas? Yung kuya ko po yun. Kinuha namin yun. Nung kinuha namin yun, sabi ni kuya, kunin mo, babayaran talaga ni kuya yun, sir. So, Ang totoo niyan. sandali muna. So, dalawa kayo ni kuya ninyo, ni Edwin. Nandun at- sila, nakaharap sila nung kinukuha namin. Okay, sandali. Ang sinasabi nila dito, Homer, Edwin, wala daw sila doon. Hindi daw, walang harap-harapan. Nandun sila, pati anak niya, nandun sila nung kinukuha namin Okay, sige, kasalukuyan. sandali, Homer. Tumulong pa nga nagbuhat eh. Tumulong pa raw nagbuhat ang anak mo? Tumulong daw ang anak mo nagbuhat? Hindi po totoo yan. Nung bumaba po ako ng 8 o'clock or 9 o'clock, binilang ko po yung bigas, kulang na ng 4. Nasako? Opo, minessage ko agad siya, Homer, saan nyo dinala yung bigas? Ang sagot po niya, kinuha ni Kuya. Nag-message pa ulit po ako, paano ang bayad? Hindi na po siya nag-reply. Dumating po silang dalawa, ang sabi... Dalawa nino? Silang dalawa po ni Edwin. Okay, kuya niya. Ang sabi po nila, nagrereklamo ka? Bakit ganun ang ginawa mo sa bigas? Babayaran mo ba? Anong babayaran? Kukuha pa nga ako eh. Dinagdagan pa ng 5, sir. Totoo ba to, Homer? Totoo, sir. Bakit naman ganun, Homer? Pambihirang sa pilitan, palibhasa ka. Huwag naman ganun. Opo. Kahit na kapatid mo yan, kahit na magkasama kayo sa isang bahay, walang karapatan ang sino man kumuha ng gamit, kahit na inutang niya sa nanay niya. Eh, ako'y magsasabi sa iyo, mukhang mabibitag kita rito. Na ipinatulfo mo yung sarili mo. Ako si bitag ako, hindi ako basta tulfo, bitag ako eh. Siguro kung nandun ako at ginawa mo yun, pipigilan kita. Magkakaano tayo, magtutuos tayo rin. Kasi ang punto rito, hindi ko papakialam ang pensyon. Respetuhin natin yung privacy sa loob ng pamamahay. May mga boundary tayo niyan. May mga buhay-buhay na kayo. Kahit na inutang niya sa pension ng nanay mo, kung pumayag naman ang nanay mo, pagkatapos dahil siya na may nag-aalaga sa nanay niyo, siya naman binuhos niyang oras niya para tumingin sa nanay, caregiver na, wala siyang sweldo, kaya naisip niya, kaysa naman magtrabaho siya, manatili siya sa bahay pagkatapos magbenta-benta ng bigas para kumita, pangdagdag lang naman sa kanila yon. Wala namang masama siguro yun, Homer. Sige, paliwanag mo sa akin kung anong, Sige, sir. anong ganito. Sasabihin mo, ganito naman yan. po, yung pagkuha ng Sige, bigas. ganyan yan. Sige, ganyan. O sige, tingnan ko yung Ganito nga ano. yung pagkuha, sir, ng bigas. Ganito yan. Babayaran talaga ng kuya ko yun. Bakit Nung ikaw? bumalik Bakit ang kuya mo wala rito? Hindi naman nakikipag-usap ang kuya mo eh. Hindi, pero ang totoo, eto po, alam naman ni ate yan eh, babayaran talaga ni kuya yan. Okay, Dapat sir, babayaran. bakit si kuya mong babayad? Ikaw naman kumuha niyan. Saan dadalhin ng Hindi. kuya mo yan? Sa Australian Hindi, kuya mo? sir, Anong hindi. ginawa niyo sa bigas? Binenta niyo? Pinamigay niyo? Tinamigay ng kuya ko yun. Tapos sandali muna. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan kumuha ng bigas na walang pahintulot tapos mamimigay niyo? Sila binibenta na tapos puhunan sa kanila. Abay, parang ninakawan niyo na sila eh. Hindi naman siguro tama yan eh. Sige, mga tuwirang ka. Sabihin mo, ganito yan. Ganito nga, sir. I-checkmate kita dyan dito eh. Oo. Pag kumuha ka ng bagay na sa pilitan, pag nanakaw yon, kahit na kapatid kita kung kapatid kita, ginawa mo sa akin niya,
Kahit na siguro si Rafi, kay Senador, hindi naman mangyayari sa amin yan. Kahit si Erwin. Abay, sasapakin ko dahil hindi ganun kami. Respeto. Hindi kami pwede kumuha ng bagay hindi sa amin. Ang ginawa mo, mali. Wala naman sigurong hindi nyo naman binenta. Pinamigay nyo lang eh. Pinamigay nyo ang puhunan. Paano mo ngayon babayaran yan? Paano nagugulong yung negosyo nila? Kinuha nyo na lahat eh. Pinamigay nyo ngayon eh. Parang kumuha kayo ng bagay, tapos tuturo mo si kuya yun eh. Accessory ka eh. Kung ang kuya mong si Edwin, istilong pagnanakaw, parang gusto mong sabihin, ito na ituro mo si Edwin. Dapat kung dito lang si Edwin, ganito lang kausap ko, hindi naman namin pwede makausap. Nagbigay na kami ng message namin, hindi naman nag-return call. Ikaw ngayon ginigis ako. Sige, sabihin mo, ganito, paano? Sir, opo, babayaran talaga ng kuya ko yan. Kaya, ikaw, sandali, anong partisipasyon mo? Nung inutusan ako ng kapatid So, ibig ko, sabihin, sabi pag niya inutusan ka ng kapatid mo magnakaw, gagawin mo? Hindi pag Maling nanakaw, ginawa sir, ng kapatid mo eh. Sige, humirit ka. Hugas kamay ka na agad eh. Ano, babayaran mo sila, hindi? Paano pong babayaran? Meron nga kasing sinisingil si kuya sa kanya na atraso niya. Anong atraso ni Edwin dito kay nanay mo at saka kay Ermita or kay Perlita nanay mo? Anong atraso nila? Si mami po walang atraso. Okay, si Ermina. Oo. Anong atraso ni Ermina doon kay Edwin? Di ba nagpagawa ng third floor? Hindi ba tinitirhan mo na? Pinapakinabangan mo? Hindi ba yung tinitiri ka ng bahay na yan, bahay ng nanay mo? Na pinangangasiwaan lang ng kapatid mo? Nakikitara ka lang? Ikaw pa ngayon maangal? Sir, hindi po. Hindi. Isasaayos kong pag-iisip mo eh. Titingnan kong lohika mo eh. Titingnan kong brason mo eh. Nangangatuwiran ka sa akin, ibitag ka na eh. Dapat palang ginawa ni Edwin, nagpagawa na lang ng bahay para sa iyo, wag na sa loob ng pamamahay para hindi na maging pasanin pa kayo. Kaya naman pala magtustos para nagpagawa na lang siguro sa iyo ng kunting extension na lang sa labas, sa lupain, na wag na lang sa third floor, nasa itaas kayo, kaya pumapalag yung nanay nyo eh. Kaya sinasabi ng nanay ninyo pasangit kayo kung sino-sinong dire-diretso, walang privacy. Tanda-tanda na ng nanay ninyo, wala na nga siyang ginagawa rito. Gusto manahimik kung saan pa kayo naglakihan Tsaka kayo naging tinik sa lalamunan ng nanay nyo Sige, nanay, sabihin mo. Ang totoo, kahit yung kabit mo, ialis mo sa bahay ko, isama mo. Hindi ko na makikita yung babae. Ginawa niyo akong tanga. Malis lang ako sandali Pagdating ko kung ano-ano nang ginawa niyo sa atin niyo, pangangalan niyo pang nag-aano ng bigas. Kayo nga nagnakaw ng bigas Alam ko lahat sa Homer ang ginagawa mo. Nung araw, mahal na mahal ka ng kapatid mo. Pagka-uuwi ka na galing sa trabaho, naka-stack na dyan ang lalamunin. Lahat dyan, alam ko lahat. Kaya wag na kayo magsinungaling, mga anak. Matatanda na kayo, Panginoong kong Diyos. Ay nako, ganito na lang Homer. Simple na lang aking pakikiusap sa iyo. Baka kasi manghimasok na ako rito. Gusto mo ba ako manghimasok dito? Abay, Homer. Paano to? Paano to? Kaya kami lumapit sa inyo para Paano to? Pag ako'y manghihimasok na rito, hindi naman siguro kaya ng barangay, tatayo kay nanay mo. Yung bang gusto ninyong dalawa? Papasok ng isang hindi ako manghihimasok, makialam. Titingnan ko na patas at parehas na walang naaabuso rito. Alam mo, ang mukha ng pang-aabuso, marami. Mukha ng pang-aabuso. Kami yung mga taong tagatugis na mga abusado. Walang puwang ang sino man ang aabuso sa ating lipunan sa loob ng pamamahay. Kahit saan, iba't iba ang mukha ng pang-aabuso tulad nito. Ang sa akin lang, bigyan natin ng katahimikan ang matatanda. Sige, kausapin natin si Cap Jigger Resuelio. Sa linya ng telepono, Cap Jigger Resuelio, magandang umaga po sa iyo, Cap. Ano bang alam ninyo rito? Parang nagpatulfo na, nagpabitag na itong... Ano po masasabi ninyo, sir? Pero yung pong sa bigas, napakinggan ko po, malihulo talaga na kunin niya ng walang paalam. Tama po kayo doon. Kasi pwede po natin sabihin pag nanakaw na yun. Alam mo, Cap, sa totoo, malaking respeto ko po sa barangay dahil ito pa mga ganito, normally sa barangay po humahantong puto. Mas maganda siguro, Cap, ipablatter na lang natin na itutong si Homer, babayaran niya sa pamamagitan ng si Edwin, sisingilin niyo si Edwin, at si Edwin, ganun din. Si Homer, silang dalawang kumuha ng mga bigas at panamigay lang ata. Baka namimigay ng ayuda itong magkakapatid na to. Cap, ganito na lang. Kayo po'y witness, Una sa lahat, gusto ko pang sabihin, hindi po kami nangingialam sa pangtrabaho ng barangay. Lumapit po sa amin at ginawa ko po, pero wala po doon sa barangay na sa issue ng pensyon. Kung sakali sa issue ng pensyon, ano naman po, kung maaari lang po, gusto namin malaman, ano bang naging issue dyan sa pensyon sa barangay?
Hindi, nung una po kasi lumapit sila, dun nga po yung nasisingil na po si Homer sa bahay. Ang sabi ni Homer, dati hindi naman daw po siya sinisingil sa bahay, sa kuryente. Dahil nababayaran naman ng ate niya, dahil nakukuha sa pensyon. Mula po na nagka-girlfriend siya, doon po naging naisip lahat ng galaw nila. Yun na, sinisingil na sila sa kuryente. Natapat po, nawalan po siya ng trabaho. Ngayon na po nagsatrabaho ulit si Homer eh. Wala siya may bayad yung mga time na yun dahil wala po siyang trabaho. Okay. Kaya medyo umano yung away nila. Nabuksan yung mga pension-pension. Tinanong ko naman po si Nanay Perly. Nay, sabi ko, Mami, hindi ba natin kayang yung pension nyo na ipamahagi sa mga anak nyo? Katulad nyo, meron na naman pong hanap buhay. Baka kahit pa paano, siyempre, nagseselos din po yung tao, anak nyo rin po siya. Ang sagot po ni Nanay Perly, hindi, kay Mina lang to dahil siya na naman nag-aalaga sa akin. Okay na. Yun lang po yung tinanong ko kay Nanay Perly. Salamat. Sino pa daw po kinukuha yung mga gamot, lahat po ng gastusin sa bahay, sabi niya si Mina. So ano pong dapat gawin, Kap? Siguro, nandyan ngayon si Homer nakikinig. Anong pong gusto mong sabihin niyo kay Homer bilang isa ama ng barangay po kayo? Apo, eto po, ayon po sa napakinggan ko po, pinakamaganda po sa gawin ni Homer, ang pagkakamali po nila yung kinuha yung bigas, dapat po nilang bayaran yun. Homer, isang bagay lang. Pakinggan mo naman siguro si Kap. Kasi tama naman si Kap. Ako Naririnig ko po, sumasang-ayon. sir. Ikaw may trabaho pa ngayon, Homer. Opo, meron po. Kung may trabaho ka, tumulong ka rin sa nanay mo para kahit na papano. Tsaka kung maaari, Homer, baka naman siguro yung ating girlfriend dyan, hindi na nare-respeto si nanay. Walang kunting galang na parang, alam mo naman kasi matatanda, pag tayo'y nag-asawa or may girlfriend, lagi ang magulang gusto nilang nagbibigay pugay, nagbibigay galang yung ating mga girlfriend o boyfriend o sino man ang sinasama natin na dapat mahalin din yung ating magulang. Opo, sir. Kasi pag girlfriend, boyfriend tayo na magulang natin, kung saan tayo nanggaling, wala namang respeto. Anong klaseng boyfriend o girlfriend yan? Hindi nang ginagalang magulang. Kahit Homer, sabihin mo sa girlfriend mo, matutuhing mahalin itong nanay mo at saka tanggapin ng mga kapatid. Hindi lang ikaw o hindi lang kayo. Kasi pag ganyan, talaga mag-uumpis ang away niyan. Ikaw naman, Ermina, kumusta naman? Okay na ba sa'yo ito? Mag-aantay muna tayo rito sa sasabihin ni Homer. Homer, tumulong ka na rin kung sa iyong abot na makakaya. Tsaka alalay lang sa paggamit ng kuryente at tubig. Opo, sir. Pangako mo yan. Naintindihan ko po. Perlita, Ermina, Aling Perlita, okay na ba? Mami po. Okay na, ha? Mami, ha? Relax na lang. Usap tayo sa baba, ha? Okay na sa'yo. Huwag masyado mainit. Medyo kalma-kalma lang. Nag-iisang pambansang sumbungan. May tatakbo. Tatak Tulfo. Ben Tulfo po ako, Serbisyo Tulong Tatak Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Ugaliin na lang pong tumutok ho sa Bitag Live in the morning from 8 hanggang 9. Mag-extend po kami eventually from 8 to 9:30 soon. I-announce po namin yan. Pagdating ho ng aming hashtag ipabitag mo, public service po namin sa 10:30 to 12. Adios.